Ayun, so good day sa inyo guys. So pag-usapan po natin ngayon sa video natin na to, ito namang si PH Resorts Group. So halos karamihan ng trader, alam na po to, magkakaroon po ng follow-on offering or FOO yung ating company na to. Siguro magre-raise siya ng mga or magre-release ng mga shares para kumuha po ng capital itong si PH Resorts Group para sa completion naman ng kanyang Emerald Bay results. Ayan, so medyo iba tong follow-on offer natin as compared dun sa ating IPO. So aalamin po natin kung ano ba yung kaibahan ng pagkakaroon ng follow-on offer saka nung ating IPO naman. And then alamin natin kung sino yung may-ari po nitong si PH Resorts Group, yung kanyang corporate structure, yung mga details po ng disclosure niya with regard sa kanyang follow-on offer. And then ano yung expectations natin sa mga tradings nito. At meron kasing kalalabas lang na PSE Edge disclosure with regards naman sa removal na kanyang static threshold naman. Okay po, so yun yung mga details na alamin natin dito sa ating video naman. Ayun, so welcome back guys. So meron nga tayong hot na stocks ngayon dito sa ating PSE market. Ito nga po si PH Resorts Group kasi magko-conduct nga po siya ng kanyang follow-on offer. So alamin natin yung mga details at saka yung mga nabanggit natin sa ating introduction kung ano nga pong meron dito kay PH Resorts Group with regard sa kanyang follow-on offer naman. Okay po. So ito po yung ating discussions, yung ating PH Resorts Group follow-on offering, and then as usual, bago tayo mag-umpisa dito sa ating discussions, please don't forget to subscribe po dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel para updated ka po dito sa mga special reviews natin or dun sa mga daily vlogs po natin, yung mga top trendings natin sa ating PSE market naman. And then maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay dito sa ating channel. So sa abot ng ating makakaya, ini-explain po natin yung mga nakikita natin ng mga terminologies na hindi naman natin usually nakikita nung nag-uumpisa pa lang tayo sa trading. So yun nga, as part ng ating video is yung disclaimer natin. So hindi po tayo financial analyst, so wala tayong masyadong alam sa mga details ng mga companies at saka interpretation ng kanilang mga financial statements. Kumbaga ito ay isang vlog lamang at personal na study natin. So kung sinusundan nyo po itong channel natin, so due diligence, konting disclaimer lang, dagdagan po natin ng additional na research po yung mga nakikita natin dito sa ating videos naman. So as much as possible, yung mga nilalabas natin na information is yung mga naintindihan po natin na maigi dito naman sa ating mga companies. Okay po, so alamin natin kung anong details sa follow-on offering nitong si PH Resort Group. So ano nga ba itong follow-on offer? So medyo kakaiba siya ng konti dun sa nakasanayin natin, yung tinatawag natin na initial public offering naman. So ano po itong tinatawag natin na IPO or initial public offering? So sabi dito sa Investopedia definition natin, an initial public offering refers to the process of offering shares of a private corporation to the public in a new stock issuance. So yun yung key term po natin dito sa IPO. So wala pa siyang existing na shares sa ating public. So magki-create po siya ng mga shares. Yun yung tinatawag natin na new stock issuance. So yun naman yung binibigay nila sa ating primary market. So meron kasing dalawang category po itong IPO natin. So meron siyang primary market at saka secondary market naman. Yung primary market, yun yung magki-create siya ng bagong issuance ng shares. So yung mga private individuals na gustong bumili ng shares para sa additional investment ng company, so doon po bibili. And then yung makagaya po natin na traders, ito naman yung tinatawag nila na secondary market naman. So meron ng shares yung ating private company and then gagawin niyang public. So tayo, bibili tayo doon sa mga i-release nila sa public na shares naman. So yun po yung kaibahan ng ating IPO. And then next po natin, ito naman yung tinatawag natin na follow-on offering. So ano naman yung definition dito ni Investopedia? So ang sabi niya, a follow-on offering is the issuance of shares to investors by a company listed on a stock exchange. So nandun na nga po sa ating PSE market itong si PHR. So mag-i-issue siya ng additional shares made by the company after ng initial public offering. So meron pa rin siyang existing shares. Gusto niyang kumuha ng pondo ulit para sa kanyang expansion ng mga businesses niya. So i-issue niya po ulit itong additional shares, and then ang tawag nga po dyan is
follow-on offering. So sana mas magets nyo na kung ano yung kaibahan po ng ating IPO tsaka nitong ating follow-on offering. So nothing special naman. So kailangan kasi nila ng pondo sa pagbi-build ng additional na yun nga yung Emerald Bay Resort natin para po makompleto niya yung kanyang bagong establishment naman sa business po nitong si PH Research Group po natin. Ayan. So yun po yung kaibahan ng IPO tsaka follow-on offering. So next po natin. So sino nga ba itong si PH Resort Group? So alamin natin ng konti yung company natin. So siya po yung holding company ng gaming at hospitality arm ng Udena Group. Ayan, so pag sinabing Udena Group, alam nyo na, yung Udena is word coming from Mr. Dennis Uй's name naman. Ayan, so siya po yung ating pinaka-chairman dito po sa ating PH Resort Groups naman. And then alamin natin yung kanyang corporate structure. So ito po yung corporate structures po nitong CPH Resort Group. So wala siyang kahati dito, nakita lang natin is directly under po siya nitong si Udena Corporation natin. So under niya si Resorts Group, and then sa ilalim niya meron siyang PH Travel and Leisure Corporation naman, which is consisting itong si Emerald Bay. Ito yung ginagawan po ng follow-on offer natin, si Donatella Hotel, si The Base, Donatella Palawan, Davao PH Corporation, CD Treasures Holdings naman. Ayan. So majority po ng mga businesses under nitong PH Resorts Group is yung ating mga hotel and casino businesses naman ni Mr. Dennis Uy po natin. Okay. So next. So ito po yung itsura ng ating Emerald Bay Resort pag natapos na po siya. So ito yung conceptualization nila. Sabi niya dito, this is located in Mactan, Cebu. An Emerald Bay Resort and Casino was designed by world-renowned Stillman Partners. Yun nga lang, ang target opening niya dapat is by the end of 2020. Pero nagkaroon nga po ng pandemic, so medyo delayed po yung kanilang paggawa nito. And then medyo kailangan niya ng puhunan para po makompleto niya yung kanyang project. So yung kanya next na business naman is itong si Donatella Hotel. So existing na po ito, nakalocate sa Panglao, Bohol naman. So medyo malaki, no? So sits on 7.5 hectares of prime property and acquire niya noong 2017 naman. The resort features 12 private villas, just 12 minutes away from the airport naman. Ayan. So medyo malapit sa airport yung Emerald Bay natin, so sa bandang Cebu. So malapit lang sa airport din yung location po ng ating Emerald Bay naman. And then yung isa pang company niya, yung bago niyang concept is yung The Base. Ito naman po is scheduled to open by 2022 naman. Located naman to sa Pampanga, so sa may Clark Global City. So ginagawa na po ito ni Mr. Dennis Uy. So ang dami pong business na related sa kasi si Mr. Dennis Uy na naaprubahan naman ng ating government. Okay po. So next tayo. So ito yung disclosure nung nakaraan ni PH Resorts Group. So kung saan marami tayong nababasa mga usap-usapan sa mga Facebook groups, dito sa ating social media sa Instagrams. Kasi nga medyo pinag-aagawan po siya. So merong konting twist yung nangyari kasi sa stock price ni PH Group. So tingnan natin mamaya. So ito po yung kanyang disclosure. So magre-release po siya follow-on offering ng 450 million common shares sa price na 1.68 pesos. So ito kasi yung medyo gustong-gusto ng mga traders natin sa kanya, 32.8% discount. So magkakaroon siya ng 32.8% discount from the last trading price naman niya bago po magkaroon ng trading halt itong CPH Group. So after niya ma-sell itong kanyang follow-on offering, which is tapos na nga based sa kanyang disclosure, successful naman. So nakapag-raise po siya ng around 756 million pesos naman. So medyo pinag-aagawan to ng mga traders sa ngayon, guys, kasi po malaki nga po yung discount. So imaginein mo yun, no? Makakabili ka sa kanya ng 1.68 at a 32% gain kapag yung opening price natin by November 5 is nag-stay sa current price po ng ating charts naman. So instant gain, di ba? So yun naman yung pinag-uusapan natin sa kanya. And then, yun nga, yung offer period is tapos na. So, October 21 to October 28. So, antayin na lang natin yung next na price action pag-open po niya ng November 5 naman. So, the net proceeds will be used to fund the first phase of Emerald Bay in Mactan, Cebu. So, yun nga po, yung pinakita nating picture sa kanya kanina. So, meron pa tayong additional pictures para sa information natin.
So, ang first phase completion niya is by 2022. So, medyo matagal pa naman, no? So, end of the 2020, nagre-raise na siya ng capital kasi balak niya magkaroon ng soft opening by the end of 2021. So, sa ngayon, yung kinuhanan po natin ng follow-on offer or yung mga bumili sa kanya, so yung expectation natin is makukompleto niya yung kanyang first phase by 2021. So medyo matagal pa yan. So kung long-term investor ka talaga sa kanya, hahawakan mo ng medyo matagal bago kumita itong si Emerald Bay Resort nga po natin. So although merong konting disclaimer ngayon sa kanya kasi nga pandemic tayo, so hindi natin alam kung kailan po magbubukas ulit yung ating mga economies naman. So yun po yung titignan ng mga gustong mag long-term investors sa kanya. Pero alam ko majority po ng viewers natin is traders. So gusto nila mag-take advantage doon sa 32% na discount naman ng ating price sa kanya. So eto yung kanyang Emerald Bay Resort, magkakaroon ng 122 gaming tables for mass, premium mass, and junkets. So meron din siyang 600 electronic gaming machines naman. So ito po yung pinaka-map ng ating Emerald Bay Resort. So makita mo prime yung location niya kasi malapit dito sa bandang dagat. So maganda po yung kanyang location. And then yung current status po ng pag-build ng kanyang resort is makita mo dito. So halos completed na siya, no? So meron siyang dalawang buildings on the side. And then meron siyang main center building naman dito sa ating bandang gitna naman. So meron tayong video na prepare, nakuha natin sa YouTube, and then credits dun sa may-ari po ng YouTube natin. So tingnan po natin yung itsura ng ating Emerald Bay Resort naman. Ayan, so ito na yung inaantay ng ating mga traders na sumusubaybay dito sa ating channel. So nag-close nga po itong si PH Resort Group natin, PHR. Actually, nag-gain siya ng 28.74%. So nung unang i-announce itong follow-on offer po ni PH Resort Group, paakyat na yung yung charts nitong si PHR natin. Pero medyo nagkaroon siya ng downtrend, di ba? Kasi ang sabi nga naman talaga is 1.68 yung original price ng ating follow-on offer sa kanya. Pero marami nagtataka sa atin, bakit biglang binuhusan itong si PHR natin? Kasi umabot pa siya ng up to halos nag 3.7 siya, di ba? Or rather 3.7 yung pinaka-high niya. And then medyo down na lang siya up to 3.27. Pero magtataka ka, bakit pinaakyat po yung price? Samantalang yung ating offer price is 1.68. So hindi naman kaya lugi yung mga nakabili for the closing po bago magkaroon ng trading halt itong si PHR. So most likely meron ng information na lumabas. Hindi naman natin sinasabi na meron naglabas ng ganyang information, pero meron na sigurong expectation yung iba. Kaya kahit medyo lugi sila is pinataas po yung price ng ating PHR naman, which is yun na yung kaabang-abang sa kanya ngayon. So dati kasi nagbilihan yung mga traders natin sa kanya kasi meron tayo tinatawag na ceiling saka flooring price, di ba? So sa current price niya na 3.27, yung 1.68 is 32% discount. Meron tayong flooring rule na bago sa PSE market. Pag bumagsak po yung stock price, halimbawa si 3.27 bumagsak siya, meron siyang cap within the day is nasa 30% maximum lang. And then magkakaroon na tayo ng trading halt sa kanya. So yun yung bagong PSE rules. Dati kasi 50% yung minimum na downward move, 50% yung maximum na upward move naman ng ating mga stocks. So win-win situation doon sa mga nakabili sa 1.68 kasi nga meron siyang protection level na nasa 30%. So hindi pa rin dugi, di ba? May gain pa rin na 2%, 2.8% yung mga may hawak sa kanya. Pero biglang nagbago yung story natin dahil sa kalalabas po na information ng ating PSE Edge. So meron siyang nilabas dito recently lang with regards sa ating PHR. So sabi dito, the static threshold of PH Resort Group shall be lifted simultaneously within the lifting of its trading suspension scheduled on November 5. So sabi niya, static threshold
shall be lifted. So ano ba itong tinatawag na static threshold? So yan po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Mamaya tignan natin yung rules ng ating PSE. So yun nga, yung maximum na itataas ng static threshold natin is 50%. Yung maximum na ibababa is 30%. Pero ang gagawin ni PSE by November 5, tatanggalin niya po yan. So anong ibig sabihin noon? So anything can happen na ngayon dito sa ating stock price. So kung matatandaan nyo dati, mamaya tingnan natin sa chart, si Altos Property Ventures, ganyan din po yung ginawa sa kanya. Wala siyang flooring, saka wala siyang ceiling. Kaya yung price niya umabot ng more than 2,000%. So ngayon pa lang, medyo i-congrats natin siguro yung mga kasama natin. Although meron chances na bumagsak siya, pero alam niyo naman ang galawan sa PSE market, pag walang market threshold, so pinipitik po kasi yung ating mga prices naman. So make a plan, pag ganun po yung nangyari, either upwards or downwards, alam nyo na po yung gagawin nyo kung trader lang po yung ating gagawin na plan dito sa kanya. So mag-set ka na ng maximum na gain na gusto mo sa kanya, and then mag-set ka din ng minimum na pagbagsak ng ating price or yung loss na pwede mong i-take naman sa kanya kung sakaling, kasi wala nang flooring so pwedeng sumadsad sa pinakababa, pwedeng sumadsad sa pinakataas po yung price nitong si PHR naman natin. So tignan natin yung disclosure ng ating PSE with regards dito sa mga static threshold. So guys, ito po yung memorandum ng ating PSE market with regards sa bagong rules ng ating static threshold. So yung pinaka-maximum nga natin is 50%, and then yung pinaka-minimum na pagbagsak is nasa 30% naman. So binago po ito ng ating PSE nung magkaroon po ng pandemic para po hindi masyadong bumagsak, or rather magkaroon na ng stop yung pagbagsak na ating stock prices pag umabot na ng more than 30% naman. So ito yung news galing kay, kung hindi nyo napansin nung huli, galing kay Business World naman nung March 23, 2020. Ayan. So pwede nyo pong basahin, in-explain niya na mas maigi kung ano yung bagong rules po ng ating PSE market naman. So ito yung website po ng PHR, so doon sa mga gusto makita kung saan natin nakuha yung mga information. So nandito po yung mga pictures na nakuha naman natin sa kanya, courtesy po ng ating PH resort.com or rather website po ng PH Resorts Group naman. So tandaan nyo na si APBI, di ba? So nung opening natin, wala po siyang static threshold. So nakita nyo naman, tingnan natin ng konti yung kanyang price. Hindi lang hindi lang to the moon, kasi at taas po ng opening price dati nitong si APBI natin. So yung kasi yung base dito sa disclosure niya nitong si APBI, ang fair value po niya, ayan, so tingnan niyo maigi to guys Ang fair value po nitong si Altos Property Ventures, base dito sa kanyang disclosure, is nasa 10.1 pesos. Pero nung magbukas po, so kung halimbawa doon tayo sa 10 pesos approximately, so dito tayo hanggang doon sa pinitik na po yung price niya, umabot po siya ng 2,242% yung inakyat niya. Kasi eto naman si APBI, ang case naman po kasi niya, konti lang po yung shares. So yung market cap niya ngayon na medyo stable na siya is nasa 1.28 billion. So konti lang po yung shares, kaya po nilang pitikin yung price naman natin. So yun yung titignan mo pagdating kay PHR, kasi itong si PHR naman, medyo mabigat na siya ng konti, nasa 15.67 billion yung kanyang market cap. So meron tayong mga pwedeng gawing reference, yung mga peak ng ating mga previous resistance dito. So meron ka dito sa 7, depende yan guys hindi ko sinasabing aabot ng 7, pero kung talagang pipitikin po is pwedeng umakyat po ng mataas itong si PHR. Wag lang naman sana dun sa opposite side yung galaw. So ito po yung mga pwede mong maging reference, 5 pesos, 7 pesos, 9 pesos, or 10 pesos. So depende na po yan sa mga malalaki po yung capital kung pagagaluin po nila yung price nitong si PHR. Pero mind nyo, balik tayo kay APBI. So nag-correct din naman itong si APBI at lumapit po dun sa kanyang fair value. So ngayon makita mo na sa 12 pesos na siya. So malay mo galawin din itong si APBI, kasi parehas sila ng story nung mag-start po itong si APBI natin. So malapit na siya, bumagsak siya ng actually 8 pesos, no? And then 10 pesos yung kanyang fair value.
So ngayon nasa 12 pesos na siya. So mataas na sa kanyang fair value, pero kung medyo naipit ka po, malaki po yung lugi mo dito sa APBI natin. So tingnan mo maigi kung papasukin mo po as a trader kung wala kang nabiling shares nitong si PHR sa kanyang follow-on offering. Tignan mo po na maigi yung mga risk rewards na papasukin mo. Kasi kung fundamentals po ang usapan, halimbawa maipit tayo sa kanya, tanda mo yung kanyang offer price is 1.68, and then sa situation po natin ngayon, pandemic, so wala pong mga business na kumikita, and then makita mo yung kanyang earnings, so negative 23% siya second quarters, so nalugi siya ng 138 million, and then first quarter negative 153.98% naman, lugi siya ng 500 million. So ang laki ng loss nitong si PH Resort Groups natin. Okay po, so as usual, as a trader, kailangan mo po ng mga tinatawag natin na risk management naman. Okay po, so yun yung reviews natin sa follow-on offer. So good luck po dun sa mga may hawak sa kanya kasi malapit na, November 5 po yung opening natin. So i-consider mo din yung economic situation natin. So may election sa US, meron pong lockdown dun sa bandang Europe. So tignan mo na maigi, i-balance mo po yung pagpasok mo sa stocks natin na si PHR naman. Okay po, so yun lang yung review natin kay PHR tungkol sa kanyang follow-on offer. As usual, don't forget to subscribe po dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. And then yung bago nating account, yung ating Patreon account, so most likely by November, meron na po tayong mga open slots na naman sa ating mga next batch na gustong sumubok po or mag-trade, kasama po natin dito sa ating PSE market naman. Okay po, so maraming salamat ulit sa inyong panonood at pakikinig. See you in my next trading vlog.